ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuloy na ang kasalan ni Linez at RJ kahit na marami pa ang kumontra. Kahit na magsabwatan pa sina Carlos, Zoe o Morgana, wala nang makakapigil sa kanila. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Masayang naghahapunan sina RJ, Linez at Annalyn para na silang masayang pamilya. Masayang nagsalita si RJ. Linez, 2 araw na lang, kasal na natin. Excited na ako. Parang hindi na ako makakatulog nito. Hindi matanggal ang mga ngiti sa mukha ko araw-araw. Sabi ni Linez, ako rin naman excited na RJ. Sana lang wala nang humadlang sa kasal natin. Wala na sanang mga kalaban ang kumontra pa. Kinikilig naman si Annalyn. Naku Nay, Tay, kinakagat na po ako ng langgam dito sa sobra niyong tamis. Kumain na po muna kayo kasi baka mabusog po kayo sa mga tinginan ninyo ni Nanay. Nagtawanan sila. Nagsimula na silang kumain. Bigla namang nagtanong si RJ kung sino ang magiging kapareha ni Annalyn sa araw ng kasal nila. Tanong ni RJ, ikaw Annalyn, may date ka na ba? Nabigla si Annalyn sa tanong ng tatay. Tay, wala po akong kadate. Hindi maniwala si RJ. How about Dr. Kim Yang? Sabi kasi sa Apex na hindi pa man natatapos magsalita si RJ ay pinutol na agad ni Annalyn ang sasabihin ng tatay. Hindi po. Hindi ko po crush yun. Nagtawanan sina Linez at RJ. Sabi ni Linez, bakit ka naman defensive, anak? Nakatitig si Linez sa mga mata ni Annalyn. Binabasa ang tunay na nararamdaman para kay Dr. Kim. Napansin ni Annalyn na tinutokso siya ng nanay. Nay naman, hindi nga po. Naging close ko lang po siya kasi palagi kami ngayon magkasama. Tsaka po, Nay, nagkasama ko po siyang dumalaw kay Doc Carlos. Nagulat sina Linez at RJ. Sabi ni RJ, dumalaw ka kay Carlos, anak? Mag-iingat ka kung dadalawin mo siya. Hindi naman gustong kontrahin ni Linez si RJ pero nagpapaalala pa rin si Linez kay RJ. Alam ko naging masama si Carlos pero hindi na siya normal ngayon kaya imposible naman na makasakit pa siya. Naniniwala naman si RJ kay Linez. Oo Linez, pero iba pa rin na mag-iingat lalo na sa iyo Annalyn. Wala kami doon ng nanay mo para protektahan ka. Sumagot si Annalyn. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako sinaktan ni Doc Carlos. Tsaka tama ka po, Nay. Hindi niya ako makilala. Pangalan niyo lang po ang bukang bibig niya parati. Nanlaki ang mga mata ni Linez. Kinabahan ng kaunti. Sabi ni RJ, ikaw Linez ang huwag magpupunta roon kasi baka makilala ka niya. Tumango-tango si Linez. Samantala, hindi naman makatiis si Dr. Kim na hindi kamustahin si Annalyn. Ayaw ni Dr. Kim na lumipas ang isang araw na hindi man lang sila nakikita o nagkakausap ni Annalyn. Hinanap ni Dr. Kim si Annalyn. Nakita niya na kumakain si Annalyn kaya nilapitan niya ito agad. Kinamusta si Annalyn. How are you doing, Doc Annalyn? It's been a long time. Napatawa naman si Annalyn. Ano? Nagkita lang tayo kanina, di ba? Seryoso si Dr. Kim. A little while that I cannot see you, it's been a long time for me. I'm weak without you. I cannot work if I don't see you. Nanlaki ang mga mata ni Annalyn. Hindi makapagsalita sa mga sinasabi ni Dr. Kim. Napasagot si Annalyn ng dahan-dahan. But why, Dr. Kim? Is there something that you don't tell? Tumango si Dr. Kim. I think this is different. Doc Annalyn Santos, bet kita. Nagtataka pa rin si Annalyn. Bet? I don't understand. Sumagot si Dr. Kim. Bet, it means I like you. Gulat na gulat si Annalyn. Hindi makapagsalita. Sa kabilang banda, makikita ni Carlos kung sino ba ang humila sa kanya na naging dahilan kung bakit hindi na siya makalapit kay RJ. Si Gilbert. Hindi alam ni Carlos na tauhan ito ni Morgana. Galit na galit si Carlos. Sino ka ba? Bakit mo ba ako hinila? Nakikipagbunuan si Carlos kay Gilbert. Hanggang naitulak ni Gilbert si Carlos ng malakas. Dahilan para matumba si Carlos. Sumagot si Gilbert. Pasensya ka na, napag-utusan lang ako. Nagtataka si Carlos. Sino ang nag-utos sa'yo? Sinong pakailamero ang pumipigil sa plano ko? Sumagot si Gilbert. Hindi mo na dapat malaman. Bumalik ka na sa mental, baka mabaril pa kita. Natatawa si Carlos. Tinatakot mo ba ako?
Hindi isang tulad mo ang mag-uutos sa akin ng mga gagawin ko. Matapang si Gilbert. Babalik ka ba sa mental o babarilin kita? Nung makita ni Gilbert na papalapit sa kanya si Carlos, pinaputukan niya si Carlos sa pagitan ng dalawang paa nito. Kaya napaatras si Carlos. Nakaramdam ng takot si Carlos. Sumigaw si Gilbert. Balik! Natakot si Carlos at napatakbo na nga ng papalayo kay Gilbert. Pabalik na si Carlos sa ospital ng mga baliw. Sa kabilang banda, sa mental facility, na-grounds ang nurse na kaibigan ni Annalyn. Inutusan kasi siya ni Annalyn na obserbahan si Carlos kung nakakalabas ba siya sa facility o hindi. Simula noon ay palagi nang binabantayan ng nurse si Carlos. Nung mapansin niya na wala nga si Carlos sa kwarto niya, nagduda siya agad. Nireport niya agad mismo kay Annalyn ang napansin niya. Hello, Doktora Santos. Totoo po yata na nakakalabas si Doc Carlos dito sa facility. Nagulat si Annalyn. Ano? So totoo pala ang nakita ko noong isang araw. Siya nga yun, sumagot ang nurse. Malamang po, Doc. Wala po kasi siya dito. Nakailang check na po ako ng mga pasyente rito. Hindi ko po siya nakikita simula pa kaninang hapon. Sumagot si Annalyn. Sige, salamat. Ipagpatuloy mo lang ang pag-oobserba mo. Pero huwag kang pahahalata kahit kanino. Ibinabanan nila ang tawag. Nag-uusap naman ng maasinsinan sina Zoe at Morgana. Sabi ni Zoe, Mami, ano bang ginagawa mo pa dun sa dinner namin ni Daddy? Hindi ka naman invited. Sumagot si Morgana. Pasalamat ka. Kung hindi ako dumating, malamang nakidnap na ni Carlos si RJ. Nagtaka si Zoe. Bakit mo alam? Saka anong ginawa mo? Nagtaas kilay si Morgana. Napansin ko kasi ang pagkapanik mo nung may kausap ka sa cellphone. Nagkakaganyan ka lang naman kapag sa daddy mo. Sobra kang worried tungkol sa kanya. Kaya sinundan kita. Alam kong may mangyayaring masama kaya sinama ko si Gilbert. Ayun, nakita ko nga si Carlos sa paligid. May utang na loob ka sa akin ngayon dahil sa pagligtas ko sa daddy mo. Napatingin ng malalim si Zoe kay Morgana. Parang may gusto kang kapalit sa ginawa mong pagligtas kay daddy. Mabilis na sumagot si Morgana. Of course, sabi ni Zoe. Huwag mong sabihing iuutos mo sa akin na pigilan ko ang kasal ni daddy at ni Lynette. Alam mo, kahit ano pang gawin mo, tuloy na tuloy ang kasal. Tanggap na kunwari ni Morgana. Okay, tanggap ko na. Pero baka pwede mo ako isama sa wedding na yan. Nagtaka si Zoe. What? Kung aaten ka dun, baka pigilan mo pa sila o may gagawin ka na namang iskandalo para matigil ang seremonya. Desperado ka na ba talaga? Umamin si Morgana. Oo, desperado na ako. Masama bang pigilan ko sila? Kung hindi ko ito gagawin, baka pagsisihan ko pa ito. Habang buhay na silang magkakasama, Zoe. Bago naman talikuran ni Zoe si Morgana, nagsalita muna siya. Hay naku mami, hindi kita susuportahan dyan. Mabuti pa magbakasyon ka na lang sa malayong malayo para malimutan mo ang date ng kasal nila. Nakatingin si Morgana. Tinatawag niya si Zoe para balikan siya nito sa pakikipag-usap. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.